Hindi na raw hihintayin pa ng grupo ng mga mag-aaralang ikakasang malawakang kilos protesta sa Nobyembre at 30 para labanan po ang katiwalian sa gobyerno. Ayon sa chairperson ng UP Diliman University Student Council na si Joaquin Buenaflor, tuloy silang magsasagawa ng mga rally para kalampagin ang gobyerno. Ang giit niya, walang mangyayari kung isang sektor o grupo lamang ang kikilos para mapanagot ang mga tiwali. Para naman daw mapanatili ang momentum sa paglaban ng mga kabataan, kailangan din daw maging klaro kung sino-sino ang dapat managot. Hindi lang naman isang kongresista, hindi lang isang senador, hindi lang isang contractor si may sala, 'di ba? Systemic na talaga yung issue ng corruption. At naniniwala kami na dapat para ma-sustain yung paglaban, maging clear tayo na si Marcos and si Duterte na top officials ng ating bansa, sila yung naghahaya na mangyari ang mga ito at dapat maging clear tayo na sila na mismo yung sinisingil natin. Yan nga po ang tinig ng chairperson ng UP Diliman University Student Council na si Joaquin Buenaflor. Sa kaugnay na balita, pinasabina ng Philippine National Police ang chairperson ng Student Council ng UP Diliman na si Joaquin Buenaflor. Ayon sa UP Office of the Student Regent, 3 pulis ang bumisita sa bahay ni Buenaflor para ihain ang sabina habang siya'y nasa eskwelahan. Base po sa ulat, nag-ugat nga ang sabina sa papel daw ni Buenaflor bilang organizer ng ilang kilos protesta sa nakalipas na buwan. Si Buenaflor ang unang student leader ng UP na pinapasumon. Bukod po sa kanya, una na ring pinasabina ang mga student leader ng PUP at De La Salle College of St. Benilde. Binatikos naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang tinawag nilang crackdown ng PNP sa mga estudyante. Posible daw itong maging mitsa ng pagpapatahimik sa mga student leader para hindi mapanagot ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno. Samantala, hindi naman kontento si Taong Bayan ayaw sa magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na convener Professor David San Juan sa niluwagang panuntunan ng ombudsman sa pagkuha po ng kopya ng mga SALN. Ayon kay San Juan, hindi patas ang mga redacted address ng mga politiko sa SALN pero makikita nila ang impormasyon ng nag-request ng kopya nito dahil kailangang magsumite ng ID ng mga hihingi ng SALN. Delikado raw ito at hindi rin tama na may bayad. Mungkahi ng grupo, mas mainam na i-upload na lamang online ang lahat ng kopya ng SALN para mabilis makita ang mga ito. Sa pamamagitan niyan, publiko na ang makakaalam kung may tinatago ang isang opisyales. Walang masyadong gastos dyan. Tapos ang problema, bahala ng taong bayan at ang media na mag-check kung tama ang sinasabi nila sa SALN at kung may itinatago sila sa SALN na alam ng kanilang mga kapitbahay, no? So may mga ganong instances kasi na maliit lang yung dineklara sa SALN pero alam ng mga kapitbahay kung saan-saan subdivision. Eh may bahay yan dito eh. Eh may 10 kotse yan dito eh wala sa SALN. So pwedeng kasuhan yan. Yan nga po ang tinig ni Taong Bayan ayaw sa magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na convener Professor David San Juan. Umapila naman po ang grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na aksyonan ng petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng paglilipat sa halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa grupo, dapat maglabasan ng guidelines ang Korte para hindi na maulit pa ang ganitong irregularidad sa hinaharap. Matatanda ang iniutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na sa state insurer ang 60 billion pesos na excess funds. Gayunman, hiniling pa rin nila sa Korte na gumawa na ng guidelines para hindi na ito ulit mangyari. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.